O, pakinggan natin mga bossing. Yung sasabihin ni pakinggan natin yung sasabihin ni Amy. Patungkol dito sa issue na to. Kasi sabi nila, hindi na daw sila a-attend dahil madami daw silang nasabi. Panoorin nga natin to. Umapila si Senador Amy Marcos sa mga inimbitahang opisyal ng pamahalaan na dumalo pa rin sa pagdinig ng Senado bukas sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, malinaw ang utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na huwag pipigilan ng mga ito na makibahagi sa pagsisiyasat sa nangyari. Malinaw naman pala yung sinabi nito ni Og. Sorry. Malinaw naman pala yung sinabi nitong kapatid niyang walang silbi sa buhay. Yung pinaglihi sa manikin. Sinabi naman pala makikipag-cooperate sila Bakit biglang hindi nyo pinapa-attend? Sino ba talaga presidente ng Pilipinas? Sino ba? Si Bersamin ba? Si Bongbong ba? Yung asawa niya, eto si Amy, putang ina mga Marcos to, ang gugulo nyo kasi. Ang ayos-ayos ng Pilipinas, ba't ba ipinanganak kayo dito sa Pilipinas? Putang ina niyan, ang ganda-ganda na ng bayan, biglang lumabas yung mga ngiwi nyong mga mukha Ngunit nagtataka ang presidential sister kung bakit hindi ito sinusunod ng mga opisyal ng administrasyon. Hindi sinusunod yung boss nyo Tangina, sino ba ang boss? Talagang dito mo makikita si Bongbong Marcos wala nang kontrol sa gobyerno niya. Kasi sinasabi ni Bongbong makipag-cooperate, tapos sinasabi nung mga tsuwariwap niya, piling mga presidente, hindi na daw. So ano to? Tangina, sino ba talagang presidente ng Pilipinas? 31 million, matanong ko lang sa inyo sino ba yung binoto nyo? Si Bersamin ba? Ito si Bongbong. Anak ng tinapay naman talaga ang hirap, ang gulo-gulo na ng bayan natin. Putang ina, hindi mo alam sino sisisihin mo pag tinanong mo si Bongbong, may sasabihin naman yung tao pero hindi. Ganyan ba kahina si Bongbong? Pronouncements niya na, binabali pa ng mga alter ego niya. Hayop naman talaga, sobra naman talaga. Bong, magpahinga ka na lang. Pwede ka na siguro mag-resign ka na. Tapos magpahinga ka na lang, gusto mo magparty ka kahit singhutin mo lahat ng usok sa EDSA. Okay lang sa amin, makatulong ka man lang sa polusyon natin. Para makapag-party-party ka na, total yun lang din naman yata ang habol mo. Sige na, sino ba papalit na presidente? Wag na rin si Inday pumalit. Wag na si Inday, si Leni Robredo na. Si Leni Robredo na ang ilagay natin dyan na presidente. Wag lang to si Bongbong. Lagay mo na si Leni. Tapos Leni, yung pinagawa nilang rest house na dating simpleng bahay, pinalagyan ng swimming pool, ibigay mo na sa kanila yun. Mawala lang sa gobyernong mga hinayupak na yan, okay na, baka loss na natin yun. Bigay mo na sa kanila yung rest house, tapos sige, punuin mo sila ng security, bantayan nila yung mga sarili nila. Utangin na, huwag silang matulog hanggat walang nawawala sa mga sarili nila, bantayan nyo. Lahat ng pribilehyo ibigay nyo na, wag lang mag-lead sa bayan niya. Ikaw na lang, Lenny, kahit pa paano. Siguro kahit pa paano, maayos-ayos pa. Yun ay akin lang Yun ay akin lang. Wag kayo maniwala sa akin dahil hindi naman ako nagsasabi ng totoo. Puros kabulastukan, kabalbalan lang naman yung sinasabi ko dito. Di ba? Pero tama yung sinasabi ni Amy dito Si Amy may sabi, hindi kayo sumusunod sa boss nyo. Sabi, umatin kayo, tapos hindi mo papaatinin. Kasunod dito ng sulat sa Senado ni Executive Secretary Lucas Bersamin upang tanggihan ang imbitasyon ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakita ko rin yung anunsyo ni Presidente Bongbong na sabi niya hindi daw niya pipigilan ang sino man na lumahok doon sa hearing. Sabi ni Presidente Bongbong, isumbong kay Bongbong. Wala daw siyang pipigilan. Pero yung ES niya pinipigilan. Tanginan niyan. Ano na ba talagang estado ng Pilipinas? Ngayon, nalilito ako, ba't hindi naman sinusundan yung presidente? Eto na naman tayo. Iba yung pinalabas ng mga katiwala, iba naman yung sinasabi ni presidente. Sumunod naman kayo. Kung yun ang sinabi ng bossing, dapat sumunod. Tangina, ang tindi nito. Ito na talagang pinakawalang kwentang gobyerno. Ito na ang pinaka-presidenteng pinaglihi sa marshmallow na hybrid ng cotton candy.
Alam mo yung cotton candy, di ba ang laki-laki nun? Ang nakakatakot nga minsan yun, nagiging dragon yung cotton candy. Puta, pero pag nilukot mo, ganito lang kaliit yun. Parang utak lang ng mga loyalista. Anak ng tinapay, no? May sinabi presidente, tangina sinuway, harap-harapan. Tapos sabi siguro ng presidente, sige na, ikaw na mag-assign niya, mag-announce niyan. O siguro, ganito yung nangyari. O, hindi tayo ay papaatinin. Wala tayong pipigilan. Lahat po umattend in aid of legislation. Dahil ako naniniwala, walang masamang ginawa yung aking gobyerno. O, di eto na ngayon, pagkahinto. O, stoy, ano sinasabi mo? Tanga ka talaga. Bobo. Anong pinagsasasabi mo dyan? Pag pinaatin mo to, itong magkapatid na to, putang ina pare sinungaling yan. Magwawala na naman yan doon. Parang mga asong ulul na naman yan. Sagot na naman ang sagot yan kahit wala sa hulog. Masisira na naman tayo. Ha? Sira na tayo eh. Ano pa sisirain sa atin? Oo, yun na nga. Sira na nga tayo, lalo pa masisira. Kaya dapat sinabi mo, hindi na kayo a-attend. Uy, bahala ka. Ikaw na magsabi. Sinabi ko na eh. Ikaw na bahala, ikaw na magsabi. Puta, ganun kagulo. Yung nangyari dito sa akin, haka-haka ko lang yun ha. Haka-haka ko lang yun, pwedeng iba yung nangyari. Oo, pero imaginein mo ha, sinabi ko bilang presidente, nagbarong pa ako. Binoto ko ng 31 million. Ako ay naniniwala na wala akong kasalanan at walang kasalanan ng aking gobyerno. Ginawa namin ng lahat ng hakbanging ano ba yan? Yung legal. O kaya ako po ay nananawagan. Sige lang, attend kayo dyan. O tapos hindi ba? Biglang, huy, pinagsasasabi mo. Huwag mo na paatinin to. Paatinin mo yan. Huwag sila magsinungaling kamo. Grabe no? Grabe talaga no? Ngayon nare-realize nyo na kung gaano ka walang utak etong nasa kapangyarihan. Wala talaga, kita mo, minsan lang siya magsalita minsan lang marinig. Wala na tayong iba narinig kundi bunganga ni Claire. At saka ito si Bersamin, silang dalawa na lang naririnig mo. Minsan lang lumabas yung amo nila. Nung huling lumabas, hinihingal, akala mo atakihin sa puso eh. Nung kausap yung mga kano, hindi ko alam kung kinakabahan ba. O ano parang may nangyaring kakaiba bago yung kanyang pag-welcome doon sa mga taga-Amerika Pero ito mga bossing minsan lang lumabas, minsan lang nagbigay ng suggestion, mali pa. Kinontra pa. Anak ng tinapay talaga naman. Sabi ko nga sa inyo, kami ay problema. Vloggers na align kay Duterte problema. Hindi. Ang problema yung mga kasamahan niya Ang problema sila mismo Sinabi ng presidente, putay na wala pang isang araw, binali na kagad nung executive secretary. Di ba sinabi ni Claire de Castro? Sabi ni Claire Castro, siya ang spokesperson, di ba? Sabi niya, walang pipigilan ang gobyernong ito sa mga ipapatawag ng Senate inquiry ni Amy. Yun ang sinabi. Dapat yun ang sinabi ni Bongbong. Unless, puta ito si Claire, gumagawa ng istorya. Tanggalin nyo na yan. Lahat kayo pumunta sa hearing. Naniniwala ang mababatas na marami pa silang dapat linawin sa issue. Umaasa pa rin ako doon sa sinabi ni Presidente na hindi daw pagbabawal. Pero liwaliwanag ng sulat, bawal. Hindi sila a-attend. Sa unang Senate hearing, Ayan putay na. Puta, matakin mo sumumpa under oath tapos pagdating dyan nagsinungaling. Ito naman si Amy, puta hindi kinulong ko. Ako kukulong ko yan Ikukulong ko yan. Bakit? Puta nagsinungaling. Under oath, huling-huli mo na sa video. Nagsisinungaling. Tangina kung ako, kinulong ko talaga yan. Kasi kung ano yan sumumpa ka that you will tell the truth and nothing but the truth. And then, harap-harapan sa committee chairman, puta na, binaboy nila yung hearing. Puta, puro sinungaling to. First honor ng kasinungalingan, ito si Pajardo. Ang second honor ng kasinungalingan, si Marbil. Third honor, si Torre. Pucha, ang teacher nila, ayan, si Boying,
Tapos, ang bago nilang estudyante, galing pa sa private school, putang ina, sinungaling din. Ayan yung sumumpa ang mga Judas, oh. Tapos si Anyo, isa ring sinungaling. Putang ina, lahat yan. Puros mga sinungaling, under oath, nagsinungaling dyan. Tapos, nakakapasyal pa rin ng, nakakagala pa rin. Dumating halos lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, partikular na ang mga miyembro ng gabinete ni PBBM na may pangunahing partisipasyon sa pagpapadala kay Duterte sa The Hague. Asher Cadapan Jr. UN. Ay, nako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong